Lesson 12. Paano magpatuloy at lumago? Kailangan po tayo magpatuloy sa Panginoon at lumago. Kalooban ng Diyos na kapag tayo ay naligtas na at tayo po ay naging kabilang na sa Kanyang bayan, na kailangan sikapin po natin na tayo ay lumago. Ito'y sa pamamagitan po ng mga paraan na Kanyang itinuro sa atin mula sa Kanyang salita. Kaya tayo po ay manalangin at tumingin ng tulong sa Panginoon para maunawaan natin kung paano tayo lalago. Panginoon, sa tulong at biyaya niyo po, kami patnubayan niyo para tuloy-tuloy ang aming pagsunod sa iyo at kami ay lumago. Tulungan mo kaming maintindihan ang iyong salita upang sa ganon kami nga ay magkaroon ng tunay na kaligtasan na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang sabi ni Jesus sa 1:15-16. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Kalooban ng Diyos na tayo ay magbunga. Hindi niya kalooban na tayo'y manatili sa ating kalagayan. Bagkus gusto niya na magpatuloy tayo, lumago po tayo. Tayo'y niligtas ng Panginoon, hindi lamang para tayo ay pumunta sa langit, kundi habang tayo'y narito sa lupa, kalooban niya na tayo'y maglingkod, na ating bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga kaloob niya sa atin, sa paraan na kaaya-aya sa Kanya. Kaya pag-usapan natin to kung paano tayo lalago. Lalago ka kapag nananatili kang nagtitiwala kay Kristo Jesus. Nananatili kang nagtitiwala kay Kristo Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa madaling salita, kung nais nating lumago at magbunga, napakahalaga na ating bigyan lagi ng pansin ang ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sa pang-araw-araw, wag nating kalilimutan ang ating panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita. Manatili tayo palagi na nakadikit sa Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo'y maging masyadong busy hanggang sa wala na tayong oras para manalangin. Bigyan natin ng halaga, higit sa lahat, ang ating personal na relasyon at paglakad sa Panginoon. Lalago ka kapag sumusunod ka sa Kanya ng ayon sa pananampalataya at pag-ibig. Mahalaga rin nating maintindihan na ito ang susi talaga kapag tayo ay sumusunod. Sabi ni Jesus, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko
Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sa madaling salita, paano ba tayo lalago? Paano ba tayo magpapatuloy? Ito ay sa pamamagitan ng ating pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. At ito ay nangyayari lang kung meron tayong pag-ibig, kung meron tayong personal na relasyon sa Panginoon na may pananampalataya. Ang Espiritu Santo ang siya nagbibigay sa atin ng kagustuhan at kalakasan na sumunod sa Panginoon. Kinakailangan lamang na tayo ay makisa sa Kanya at lumakad ng ayon sa Espiritu Santo. Huwag nating kalilimutan na ang salita ng Diyos ang sentro ng ating buhay. Huwag natin ipagpapalit sa karunungan ng tao ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Pahalagaan natin lagi ang salita ng Diyos. Kaya kapag tayo ay dumadalo sa mga pagtitipon, dali natin ang ating mga notebook, isulat natin ang ating mga natutunan, at higit sa lahat, ipatupad natin ito. Huwag lang tayo makinig ng salita ng Diyos at pagkatapos ay kalimutan ito. Gawin nating ugali na kapag meron tayong natututunan, ay ipinatutupad rin natin sa iba't ibang aspekto ng ating buhay. Sa tulong ng Panginoon, magkaroon tayo lagi ng pananampalataya na siya magbibigay sa atin ng kakayanan na sumunod sa Panginoon. Lalago ka rin kapag namumuhay ka ng may pag-ibig rin sa kapwa. Mahalaga po ito. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na ihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga. Upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Sa madaling salita, para tayo lumago, kailangan mamuhay tayo sa pag-ibig. Ibigin natin ang ating kapwa. Una sa lahat ay ang pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. Magkaroon po tayo ng tunay at ganap na mga relasyon sa ating kapwa mananampalataya kung saan maaari tayong magsabi ng katotohanan at tumanggap ng katotohanan. Ito po ang susi ng ating paglago. Maging bahagi po tayo ng maliliit na grupo, makiisa po tayo sa gawain. Huwag natin saraduhin ang ating mga puso sa ating kapwa mananampalataya. Kung gusto natin lumago, maging tapat tayo at totoo. Magsabi tayo ng ating mga kahinaan at ayahin natin tulungan tayo ng ating kapwa. Huwag rin natin kalilimutan na magmahal sa ating sariling pamilya. Ang pag-ibig sa pamilya ay palatandaan din ng ating kaligtasan. Huwag natin ipagpapalit ang ating pamilya sa kabisihan natin minsan sa ministry. Sikapin natin na may prioridad tayo palagi. Magkaroon tayo ng tamang rhythm, ika nga. Huwag tayo laging puro na lang gawain. Pero, huwag rin natin kalilimutan ng gawain. Kailangan lang talaga ay balanse. At siyempre, huwag natin kalilimutan ang pag-ibig natin sa mga taong wala pa sa Panginoon. Gawin natin ang lahat ng ating magagawa na upang sa ganoon ay maakit natin ang mga taong hindi pa mananampalataya upang sila ay manampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay nagdaan sa Real Life Bible Study, bakit di mo gamitin ito para humayo at ipahayag ang salita ng Diyos sa ibang tao? Gamitin mo rin itong mga lessons na ginawa ko at iparinig mo sa iba at pag-usapan ninyo rin. Katulad din ng ginawa mo. Ikaw ay magiging bahagi ngayon ng paghahayo para sa mga kaluluwa. Ito ang isang napakagandang paraan para ipakita ang ating pag-ibig, sapagkat ganito ang sabi rin sa banal na kasulatan, na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.
Kaya kapag tayo ay humahayo at pinahahayag ang mabuting balita, tayo rin ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya paano ba tayo lalago? Una sa lahat, manatili tayong nagtitiwala kay Kristo Jesus. Palagi tayong sumunod sa Kanya nang may pananampalataya at pag-ibig. Mamuhay tayo na may pag-ibig rin sa kapwa. Gawin natin ang mga bagay nito at tayo magpapatuloy nga sa paglago. Sa madaling salita, ang paglago ay bunga ng pag-ibig natin kay Kristo Jesus. Kaya huwag natin hayaan mawala tayo sa pag-ibig na yan. Ang susi sa paglago, ang susi sa tagumpay bilang Kristiyano ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Diyan tayo laging manatili at diyan laging ating ipatupad. At lalago nga po tayo kapag inuuna natin ang relasyon natin sa Panginoon, sinusunod natin ang Kanyang kalooban, hindi tayo nagmamatigas, at lumalakad tayo ng may pag-ibig sa ating kapwa palagi. Sikapin natin na matuto tayo ng mga disiplina sa ating spiritual na pamumuhay. Hayaan natin na tayo maturuan tungkol dito. Gawin natin na tayo ay sa pang-araw-araw na sumusunod sa ating Panginoon. Dalangin ko na lahat tayo magpatuloy at walang sino man sa atin ang mawawala sa pananampalataya. Bantayan natin ang isa't isa. Paalalahanan. Sikapin natin na patuloy lang tayo sa paglago at patuloy sa paglilingkod para ang pangalan ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo ay palagi may pahayag. Ito ang gusto kong pag-usapan natin ngayon bilang pagtatapos. Bakit mahalaga ang pag-ibig sa buhay ng isang Kristiyano? Pag-usapan nga natin ito. Ano ngayon ang gagawin mo bilang pagtugon? Kinakailangan ang pag-ibig ay makita sa ating gawa. Paano mo ito uumpisahan? Ang payo ko sa iyo ay sumali ka agad sa maliit na grupo, maglingkod ka agad sa Panginoon, sumama ka sa komunidad. Ito ang mga paraan para ikaw ay lumago at magpatuloy sa Panginoon. Huwag kang padalo-dalo lamang sa mga gawain. Huwag kang pakinig-kinig lamang. Maging bahagi ka. Tumulong ka. Gamitin mo kung anumang kaloob meron ka. Kung ikaw ay merong maaaring maibigay na tulong, tumulong ka. Kung kaya mong mamuno ka. Kung ano yung mga ibinigay sa iyo ng Diyos na kakayanan, ayon sa pananampalataya, gamitin mo ito. Ito ang paraan para ikaw ay lumago. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng dumalo sa Bible study na ito at maraming salamat sa tinuro mo sa amin. Dalangin ko po at dalangin din namin lahat na kami magpatuloy at kami lumago sa aming pananampalataya. Pangalagaan niyo po kami, Panginoon, upang hindi kami lumayo sa iyo. Tulungan niyo kami na sumunod palagi sa iyong mga utos. At higit sa lahat, nawa makita sa buhay namin ang pag-ibig ng Diyos para sa ganoon, Panginoon, ay masabi talaga na kami tunay na Kristiyano at tunay na tagasunod mo. Maraming salamat po, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay hindi nawawala para sa amin. Tulungan mo rin kami na lumakad ng may pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain nawa kayo sa inyong pagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon.